Kinundina ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang nangyaring pagsabog sa Davao City na itinuturing nilang hometown ni Pangulong Duterte. Pero sa kabila ng nangyari, hinimok ni Bato ang publiko na huwag matakot at ituloy lang ang normal na aktibidad, ngunit kailangan umanong maging alerto at mapagmatyag. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Hindi pa man tuluyang nakakapagpahinga mula sa magkasunod na command visit sa Benguet at San Fernando, La Union. Binulabog agad ng masamang balita si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ang mas masakit pa, sa mismong hometown nila ni Pangulong Duterte nangyari ang pagsabog kagabi, kung saan 14 ang kumpirmadong nasawi, habang mahigit sa 6 na po ang nasugatan. Malungkot dahil yun ay yan yung aming home base ni Presidente, di ba? Mahal namin yung siyudad ng Davao. Kaya malungkot at nagagalit. Pangunahing tinitingnan ngayon ng mga otoridad ang posibilidad na kagagawan ito ng Abu Sayyaf Group, bagay na kinumpirma na ng mga bandido. Git ni Bato, paraan daw ito ng grupo para ilihis ang atensyon sa kanila ng gobyerno, lalo't naiipit na sila sa nagpapatuloy na operasyon ng militar sa Sulu. Pero sana raw, wag nang idamay ang mga inosenteng sibilyan. Yan man talagang pakay na, terrorism, di ba? So, I wish lang na ilimit na natin doon sa between us. Hindi na idadama yung mga innocent civilians dahil kawawa sa mga civilians. Kaninang madaling araw, inilagay na sa full alert status ang puwersa ng PNP sa buong bansa upang maiwasan ang kaparehong insidente. Naka-heightened alert na rin ang Aviation Security Group sa lahat ng paliparan sa buong bansa. Maging ang Armed Forces of the Philippines, naka-alerto na rin kasunod ng pagdideklara ng Pangulo ng State of Lawless Violence. Pero sa harap nito, hinimok ni Bato ang publiko na huwag magpadaig sa takot. We are doing everything para ma-maintain yung normalcy ng sitwasyon sa buong bansa. And we are encouraging the public na hindi tayo magpatakot dito sa mga tao na ito. Their final objective is to terrorize the people. So, kung matakot tayo, the mere fact na natakot tayo, manalo na sila. So, huwag tayo matakot. Let us live normal lives, but just be cautious. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Estados Unidos sa pamilya ng mga biktimang nasawi at nasugatan sa nangyaring pagsabog. Sa mensaheng ipinadala ni US National Security Council spokesperson Ned Price, sinabi nito na nakahanda silang tumulong sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm Juan with 25. Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang resulta ng inisyal na investigasyon sa nangyaring pagpapasabog sa Davao City nitong nakaraang Biyernes. Naglunsad na rin ng hot pursuit operation ng PNP laban sa 3 sospek sa pambobomba. Narito ang hataw na balita ni Janice Engel. Cellphone ang ginamit na triggering device sa pinasabog na improvised explosive device o IED sa Rojas Night Market sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Ayon sa Philippine National Police Regional Crime Laboratory Office sa Davao City, nakakuha ng fragments ng IED sa katawan ng ilan sa mga biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na bahagi ang mga ito ng 60mm mortar round. Kinonfirm nga po na galing siya from a 60mm mortar. Yun naman lamang po at sinabi doon na yung mga fragmentations na pinakita kanina ay galing din po dun sa katawan ng mga biktima. Samantala, tinutukan ngayon ng PNP ang pagtugi sa 3 sospek sa Davao Blast na ikinasawi ng 14 at ikinasugat ng mahigit sa 6 na po. Ayon sa pulisya, 8 testigo ang kanilang pagbabasihan sa ginawang arte sketch ng otoridad. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, hindi pa matiyak sa ngayon kung nasa lungsod pa ang mga ito. First, doon sa person of interest. May description tayo. Kinuna na ng arte sketch. Yung mga babae hindi pa nakuna ng arte sketch. Accordingly, isang lalaki at saka 2 babae.
yung mga persons of interest. Una nang sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na isa sa kanilang tinitingnang dahilan ng pag-atake ay ang pagpapaigting sa pagpuksa sa mga bandidong Abu Sayyaf at ang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. That is what we are suspecting. To ease up the pressure that we have been experiencing in Sulu and Basilan right now. This might be a diversionary tactic para ma-ease up yung pressure doon sa kanila at ma-divert na naman tayo. From being offensive, they want us to become defensive. Right now, hindi pa talaga namin ma-establish ang gusto, ma-prove. Pinakamalapit ito is yung problema doon sa Sulu. Pinakamalapit. Next maybe is drugs. Dahil pwede naman bayaran ng mga drug lords yung mga, di ba? Pwede naman. Tiniyak naman ng PNP na mananagot ang responsable sa naganap na pagsabog. Samantala, may artist sketch na ang mga umano'y suspect sa pagsabog sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, ang Police Regional Office 11 may hawak na ring 8 testigo sa naturang pagsabog sa lungsod. Nagbabalik si Lala Babilonia. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa kabila ng pag-ako ng Abu Sayyaf Group sa pagsabog sa Rojas Avenue Night Market sa Davao City. Samantala, ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, may artist sketch na ang ilan sa mga pinaghihinalaang sospek ng pagsabog. Ayon din sa Police Regional Office 11, may hawak na silang 8 testigo, ngunit nananatiling konfidensyal ang pagkakakilanlan ng mga ito. Pag-amin ni De La Rosa, nalusutan ang security force ng Davao noong nangyari ang pagsabog. Gayunpaman, hindi anya ito ang tamang panahon para magsisihan at sa halip ay solusyonan na lamang upang maiwasan na ang mga ganitong insidente. Nakalusot lang talaga. Nakalusot. It's not the right time to point fingers. Nalusutan na talaga. Dahil sa nangyari sa Davao, hindi umano malayong targetin din ng ibang lungsod sa bansa. Kaya paalala ng pulisya sa mga mamamayan, palaging maging alerto. Ay, napakalayo yan. Sabihin nyo sa mga human rights advocates dyan, just relax. That the intention of that declaration of state of lawless violence is not designed to impinge on human rights of the people. Sigurado, hindi man ito marsalo, hindi man ito kung ano-ano. Ibig sabihin lang, palakasin, paigtingin ng kapulisan at ng military yung kanilang presensya para tukwin yung lawless violence na na-observe natin na nangyari. Samantala, paliwanag ni De La Rosa, ang state of lawlessness na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ay pagpapalakas lamang ng pwersa ng kapulisan at militar laban sa tinaguriang enemies of the state. Wala naman anya itong masasagasaang karapatang pangtao. You're able to do it here in Davao, why not in other cities? Kaya nga, we are encouraging the vigilance of all the Filipinos. We don't want you to panic. We want you to stay calm. At the same time, we want you to be vigilant and be very alert. Iniugnay ng mga otoridad sa narco-terrorism ang nangyaring pagsabog sa Davao City. Sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa, posibleng diversionary tactics ito ng mga sindikato ng droga para maalis sa kanila ang pansin ng gobyerno. Si Madeline Villar sa detalye. Kahit inakuna ng bandidong grupong Abu Sayyaf ang naganap na pagsabog sa Davao City noong Biyernes ng gabi, hindi pa rin inaalis ng Philippine National Police ang posibilidad na may kinalaman ito sa pinaigting na kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga. May posibilidad kasi ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa na bahagi ito ng diversionary tactics ng mga sindikato ng droga para maalis sa kanila ang pansin ng gobyerno. Entertaining the thought na baka mamaya part of narco-terrorism na rin ito. Di ba? Gusto nilang mag-ease up yung ating effort sa drugs, ma-shift yung ating attention. So luluwag ngayon yung kanilang pakiramdam. Hindi na masyado natin papansinin yung problema sa drugs.
Kasabay nito nanindigan si De La Rosa na sa kabila ng pangyayaring ito ay hindi matitinag ang Duterte administration sa kanilang paglaban-laban sa ilegal na droga. Sa ngayon, maraming anggulo at teorya niya ang kanilang pinag-aaralan kaugnay ng naganap na pagsabog. Maliban kasi sa anggulo ng terorismo ay may lumulutang din na away negosyo umano ito. There are many theorists espousing such theories na ganon. But unless we find hard evidence to confirm or to validate such theory, do not take that at face value. Kino-confirm pa rin natin kung totoo ba talaga na sila. Meron tayong many ways of validating. At kahit na may banta ng terorismo sa Davao City, sinabi ni PNP Chief De La Rosa na wala siyang plano na irekomenda o payuhan si Pangulong Duterte na bumalik na muna sa Metro Manila. No, I cannot recommend to the President dahil mas marunong yan sa akin. Mas marunong yan sa akin, mas matapang yan sa akin. Apila naman ni De La Rosa sa mga kumekwestiyon sa idineklarang state of lawlessness ni Pangulong Duterte na sa halip na bumatikos ay makipagtulungan na lang sa gobyerno para mapanatili ang peace and order sa bansa. Hindi rin anya ito ang panahon ng batuhan ng sisi kung paano ito nakalusot sa mga intel operatives ng gobyerno. This is not the right time for us to finger pointing kung kanino failure yun. Para sa Eagle News, Madeline Villar, M1 with 25.